Hello po, good afternoon. Today is Saturday, March 15. Ako, kalagitnaan na ng March. Malapit na ang bakasyon ng mga school. Siguro yan, pagdating ng bakasyon, medyo matumal po ang ating tindahan. Kasi syempre mababawasan yung ating mga sales, lalo na sa mga school supplies. Pero hindi lang naman kasi school supplies ang ating paninda. Syempre, magkakaroon naman din po ng mga bagong uso kapag darating yung months ng April at lalo na kapag bakasyon. Babawi naman tayo sa mga laruan, sa mga toy pads, sa mga candies, kasi kahit walang pasok, mabenta pa rin po yan. At syempre, titingin pa rin po tayo kung ano yung mga mabenta. Pero syempre, ang mabenta lalo na ngayong summer is mga halo-halo, shake, mga palamig, basta malamig yan ang mga mabenta sa ngayon. Meron lang ako gustong ibigay sa inyo na tips and advice, lalo sa mga mag-uumpisa pa lang na magtinda. Ayan, sa mga gusto pa lang mag-umpisa magtindahan, lalong-lalo na sa mga viewers namin na mga OFW na nagko-comment po dyan sa aming comment box na nag-iipon daw po sila ng pampuhunan para pagbalik nila dito sa Pilipinas, magpo-for good na sila at gusto nila yung mga kagaya ng mga paninda natin ng mga school supplies, accessories, laruan, mga candies. Panoorin nyo lang po yung mga past video namin para malaman nyo kung ano-ano po yung ating mga paninda. Ayun nga. Sa mga nagbabalak dyan, i-push nyo yan kasi kami almost 30 years nang nagtitinda at talagang dito na po kami, masasabi ko na umasenso kasi nga marami na kaming napundar sa ganitong paninda, marami na tayong nabili, meron na tayo na sariling bahay, mga sasakyan, mga motor, lalo yung mga anak ko may tig-isa-isa na silang motor. At yun nga, gusto kong bigyan ng halimbawa yung aming pwesto na binigay namin para sa aming anak. Panoorin nyo dyan, pinakita ko yung pwesto ng anak ko. Bali, 6 weeks pa lang sila. Ang upa noon is 7,000 a month. So, nagbigay tayo ng 1 month advance and 1 month deposit. Sa mga nag-umpisa pa lang ng magtinda, mas maganda yung pag mga ganun pa lang yung renta nyo, yung mga ganun pa lang kababa. Kasi kung kukuha kayo ng mataas na renta, tapos hindi pa naman ganun kabili, baka hindi nyo po kakayanin. Sa ganun pwede na po yan. Kasi mahal na rin kasi mga paupahan ngayon dito sa amin. Kaya mura na po yung pagkakuha namin na yun. Yun nga lang, wala rin yung CR pero nagagawa naman ng paraan dahil malapit lang naman yung bahay namin doon. Ayun na nga, masabi ko yung naging starting capital nung tindahan na yun, nasa 50k yung nilabas naming puhunan. So sabi ko yung 50k na yan, palaguin nyo na lang yan. Kayo nang bahala magdagdag. Yung benta nyo, iipunin nyo sa araw-araw hanggat maaari, iwasan yung gumalaw, iwasan yung gumastos. Siguro pwede na rin naman yan yung pagkain nyo sa araw-araw, pero iwasan nyo muna yung luho. At ayun nga, nakakapag-ipon naman po sila sa isang linggo. So nakatatlong pamilya na rin po sila sa Divisoria. Kada pamilya nila umaabot din na mahigit 10k ang pinapamili nila, kaya nadadagdagan yung kanilang paninda. Kasi kahit ilang araw pa lang yung tindahan na yun, sa isang araw bumibenta po sila ng mahigit 2,000. So hindi pa ganun punong-puno yung paninda nila. Paano pa kaya kung punong-puno, kung malalagyan pa nila ng ibang items? Siguro kayang kitain dyan 5k sa isang araw kung talagang punong-puno na yan. So kahit palagay mo na lang sa 2k ang bebenta nila dyan. Sa ganitong paninda kasi malalaman mo na kagad kung magkano ang kita mo kasi mapipresyon mo yan ng maganda. So sa 2k na mabibenta nila, mahina na sa kanila dun ang mahigit 1k. Mas lamang po yung kita kaysa sa puhunan dahil nabibenta nila yan ng doble o triple pa sa puhunan. Ganyan po kaganda ang presyuhan sa ganitong paninda. Kung mamamasukan lang siya, tulad ngayon namamasukan na sila, magkano lang naman yung sahod nila dyan? 600, palagay mo 600, at hindi pa kasama dyan yung pamasahe sa araw-araw, pagkain. So magkano na lang matitira?
Samantalang dyan, mahina na 1K nila na kikitain, net na yun. Makakalibre pa sila ng pagkain nila sa isang araw, nakakapagmerienda pa. Tulad kahapon, nagpunta ako doon, inayos ko, nilinis ko. Nag-general cleaning tayo ulit kasi natulungan ko sila mag-display nung unang-una pa lang. Syempre dahil wala pang idea yung aking anak, wala pa siyang experience sa pagtitinda. So tinulungan ko silang mag-asawa na mag-display nung unang-una pa lang. So hanggang sa tulad niya nakailang weeks bago ako nakabalik ulit. So tinignan ko ulit yung kanilang tindahan. Sa totoo lang hindi masyadong maayos at medyo maalikabok. Sabi ko nga, kailangan lagi kayong maglilinis, lagi niyong papagpagan ng inyong paninda. Yan lang mabibigay kong advice sa mga may tindahan dyan. Kasi isa rin po sa nagpaparami ng ating customer, paparami ng ating suki. Kapag maayos ang ating paninda, malinis, kaaya-aya sa paningin, kaya kailangan lagi po natin yan aayusin. Kasi ako sa totoo lang dito, araw-araw, hindi talaga ako mapalagay. Bago ako upo, gusto ko maayos muna yung ating paninda. Kasi alam mo naman ng mga customer, maayos yan. Pero pag may binili lang sila, may pinili, maya-maya magulo na yan. Kaya ako pa naman ayaw ko ng magulong paninda dahil gusto ko kapag kung saan yung hinanap nila, makikita mo pa rin doon. At saka kailangan organize. Bawa kung hikaw, magkakasama, ipit, mga school supplies, mga laruan, magkakasama para hindi naliligaw yung ating mga customer. At lalo kasi dito sa amin open naman to, kaya malaya sila makapili dyan, kaya libre halukay yan, kaya kailangan mo rin laging aayusin. At ganun din yung pwesto ng anak ko, nakakapasok yung mga customer. Kaya habang nag-aayos tayo ay may mga bumibili. Kaya sabi ko na mabili rin po dun sa pwesto ng anak ko dahil malapit yun sa palengke at talagang daanan din po siya ng tao. Medyo malayo nga lang siya sa school, pero dito sa pwesto ko malapit, kaya mas mabili yung ating school supplies. Ayan, yan ang magiging bigla ako nabaplangko kapag merong bibiling customer, nawawala ako sa sasabihin kasi hindi naman tayo gumagawa ng script. Talagang kung ano lang yung lumalabas sa bibig ko, yun lang ang masasabi ko. Masasabi ko na lang na kapag nagkaroon na kayo ng tindahan, mag-focus lang po kayo. Hanggat maaari kayo ang mag-manage. Minsan kasi pag-iasa mo lang yan din sa ibang tao, sa tindera, sa kamag-anak. Hindi po lahat mapapagkatiwalaan. Kailangan po, lalo na pagdating sa pera, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapatid, basta pera. Kikilala natin ang ugali ng isang tao pagdating sa pera. Kaya kami matagal dati, malalaki pa yung pwesto namin at marami kaming pwesto. Umaasa lang din kami sa tindera, pinagkakatiwala namin. Pero katagalan wala. Nahahalata namin na gumagawa ng. Kaya ayun guys. Mas masarap pa rin yung may negosyo ka, meron kang kita araw-araw, mahahawakan kang kita araw-araw, kaysa yung namamasukan ka lang, nakalimitado lang ang kita mo. Tapos, mabawasan pa yun lahat-lahat ng mga pamasahe, gastos, baon. Kala ko may tindahan ka, araw-araw yan, may hawak kang pera. Kasi, araw-araw may bumibili. At kapag ikaw mismo may-ari ang nagbabantay, malalaman mo kung ano yung mga dapat mong bilhin kasi ano mo yan sa mga customer, kung ano yung hinahanap nila na wala ka, yun ang bilhin mo sa susunod. Ayan lang guys, bye-bye. At marami na po tayong nakaabang na customer, hindi po tayo makapokus. Bye-bye guys, sana pakipindot na lang po ang bell all at pakipindot ang bell all para ma-update kayo sa lahat ng aming i-upload na video at mag-comment lang po kayo dyan para kayo ay aking mabalikan at mapanood ko rin po ang inyong mga video at sa aming mga silent viewers dyan, sa mga nagbabalak magtindahan, panoorin nyo lang po yung mga past video namin para dun po kayo magkaroon ng mga idea kung ano po yung mga paninda namin at kung saan namin binibili at kung magkano ang
puhunan at bentahan. Sinasabi ko rin po yan. Bye bye guys. Thanks for watching.